Part 9. Chase POV. Wala kang karapatan sa kahit anong gawin ko at isuot ko, Chase. You are just my driver, that's all. And stop acting like susundin ko ang gusto mo. You're just nothing to me, so back off. That words. Naramdaman kong wala na raman akong seren sa mangas. I didn't say anything. Damn, I look like a fool right now. Alam kong nakita niya ang emosyong angyara, ngayon lang ulit dumaan sa mga mata ko. Nasaktan ako sa sinabi niya pero kasalanan ko naman. Hindi ko na napansin ang pagkawala niya sa harapan ko. Bigla akong natawa ng peke. Damn it, Chase! You're just her driver tapos nagkakaganyan ka? Tulala. Napahilamos naman ako sa muka. Bakit pa ako nagkakaganito sa kanya? Siguro dahil gusto kong maging akin siya? When I first saw her, hindi ko maipagkakaila ang gandang taglay niya. With those beautiful, captivating pair of eyes, pointed nose and, damn, those kissable and sweet lips, nakakaadik-halikan. And gosh, when I saw her tattoo, I can't deny the happiness that I felt when she said na ako ang unang nakakita nun. At shucks, gusto kong walang ibang makakakita nun kundi ako lang. Ako lang. I know I don't have even a tiny bit of rights when it comes to her, but I can't stop myself. Kanina ko pa pinapaintindi sa isip ko na modeling ang pinasok niya at wala akong magawa. Pero mamamatay yata ako sa ganda niya kanina habang nasa photoshoot. Kulang na lang ikulong ko siya sa kwarto ko. Ipapasara ko ang Victoria's Secret na yan. Di kaya papabagsakin ko ang kumpanya nila para hindi na siya makapag-model pa. Pero naalala ko, driver nga lang pala ako. Mierda, napakuyom naman ako ng kamao ko. I don't want to feel this feeling. Pero ang hirap pigilan. Baliw na ata ako. Napailing ako. Karay, pinasight ka nga niya, Chase! Danica, point of view. Days passed, nagpatuloy ako sa pagmomodel and I'm so lucky dahil madaming opportunities ang nag-aabang sa akin. Some company want me to introduce their products like beauty products, clothes, and others. Pero hindi ko muna iyon tinanggap. Focus muna ako sa pagmomodel ko dahil may kailangan pa akong patunayan sa sarili ko. Akala mo at ilang araw pa lang nakikilala na agad ako. Nakikita ko na din ang sarili ko sa mga billboard sa daanan dito sa Spain. And konting push na lang at sigurado akong makikilala na din ako sa ibang bansa and even in the Philippines. I wonder kung anong magiging reaksyon ni Joy at ng dati kong asawa if they saw some of my pictures. Gayong sa pagkakaalam nila ay patay na ako. Tumigil na lang ako sa pag-iisip. I will always go with the flow. Walang mangyayari sa akin kapag pangangunahan ko ang takbo ng tadhana. Sabado ngayon at wala akong trabaho. I'm so tired, lalo na at masakit ang pako. Sa tingin ko nga ay namumula ito dahil sa araw-araw ba naman akong nakatakong. Kumuha na lang ako ng isang t-shirt at pajama dahil hindi ako nagiging komportable sa suot kong damit. Nandito na lang naman din ako sa bahay. Gusto kong matulog but I can't. Aantayin ko na lang gumabi at hapon na naman din. Habang nagbibihis ako ay biglang may pumasok sa isip ko. Siguro, kailangan kong mag-sorry sa kanya. Mahina akong bulong. Nagugilty ako sa sinabi ko kay Chase noong nakaraang araw. Parang may mabigat sa dibdib ko pagkatapos kong iwan sa kanya yung mga salitang yun. I don't have the rights to address what occupation he only had. Baka na misinterpret niya pa ang sinabi ko at baka akalang minamaliit ko ang trabahong meron siya. After mangyari yun, normal lang yun na lang akong hinahatid at sinusundo. Hindi niya ako kinakausap. Minsan nga ay parang naiinis ako lalo na sa katahimikan sa sasakyan. Hindi niya din ako tinitignan. Sinusubukan ko siyang kausapin pero hindi naman ako nakakapagsalita kapag kaharap ko na siya. Gusto kong bumawi at mag-sorry. Oh well, I'll cook for them na lang. Masigla akong saad. Matagal-tagal na din akong hindi nakakaluto kaya yun na lang ang gagawin ko at aayain ko na lang si Chase mamayang sumabay maghapunan sa amin ni Papa. Tinali ko agad-agad ang buhok at agad na inilista ang mga ipapabili ko sa maid mamaya para sa iluluto ko. Pagkatapos kong ilista ay agad akong lumabas para ipabili na iyon. Sakto namang pagbaba ko ng hagdan na yung paglabas ni Chase sa kusina.
Nahihiya akong salubungin ng tingin niya kaya naman yumuko na lang ako at hinintay na lagpasan niya muna ako bago ako tumuloy. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay wala pa ring dumaan sa harapan ko. Nag-angat ako ng tingin at sumalubong na naman sa akin ang mga mata niya at parang binabasa ang mga naiisip ko. Binaba niya ang tingin niya sa papel na dala ko. What's that? You need something? Napakagatlabi ako dahil sa malamig niyang tono. Wala naman. Nauutal kong sakad. Bakit pa kasi ang bipolar na ugali niya? Nanatili siyang nakatayo sa paanan ng kusina at walang emosyong nakatingin sa akin. Okay. Yun lang ang huling sinabi niya at nilagpasan niya na ako. Pero bago pa man siya makalayo sa akin agad ko siyang nahawakan sa braso. Grabe, hindi ko man lang masakop ng kamay ko ang braso niya. Napapikit ako, ba't ko namang siya hinawakan pa? May sarilang isip siguro ang kamay ko at gumalaw na lang nang wala man lang pahintulot ko. Lumingon siya sa akin pero nananatili pa din siyang tahimik. Ilang segundo ang lumipas pero nananatili pa din ako nakahawak sa braso niya habang lukot-lukot na ata sa kabilang kamay ko ang listahan ng ipapabili ko dahil sa maraing pagkakahawak ko dito. Chase, pagtawag ko sa kanya, ayokong iangat ang tingin ko sa kanya. What? Kalaunang sagot niya, sobrang lamig. Kahit hindi ko pa siya lubos na kilala naiinis ako dahil meron na kaagad siyang epekto sa akin. Baka dahil dun sa halik. Ngumuso ako, nakalimutan ko na nga at naalala ko na naman. Alam kong nakatingin siya sa akin. Mas mataas siya sa akin kaya siguradong nakayuko ito sa akin gayon. Sorry na. Sabay angat ko ng tingin sa kanya at hindi ko alam kung bakit pagsalubong pa lang ng mga mata ko sa mga mata niya ay agad akong naluha. Sibuyos ba siya? Hindi naman ako naiiyak Ang lakas na din ng tibok ng puso ko. Kulang na lang lumabas sa ribcage ko. Inalis niya yung kamay ko sa pagkakahawak sa braso niya. Matiim pa din siyang nakatingin sa akin. Galit ka ba? Napakagatlabi ako. Siyempre, oo, galit siya. Umalis siya sa harapan ko at bumiretso sa sala at agad na naupo doon habang nananatili pa din ang tingin niya sa akin. Hindi kalaunan ay sinenyasahan niya akong luwapit sa kanya. Come here. At para naman akong batang utos-utusan dahil sa mabilis kong paglapit at pagtayo sa harapan niya. Umupo ka dito. Sabay tapik na sa kandungan niya. Agad naman akong umiling. I just want to say sorry for what I've said. Nakayoko kong sabi. Ayokong umupo sa lap niya at baka maabutan kami ni Papa at nakakahiya. Pero, what the heck? Bakit ka naman ako papaupuin sa lap niya? Aber, you want me to forgive you? Masakit sa akin ang sinabi mo. You want me to forgive me? Masakit sa akin ang sinabi mo. Napakurap-kurap ako. Oo, gusto kong patawarin mo ko. Nanatiling nakayuko kong sabi. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya at gamit ng kamay niyang nasa kandungan ay mabilis ni itong dinala sa paywang ko at hinila niya agad ako palapit sa kanya dahilan upang diretsyo na akong mapaupo sa kandungan niya. Agad akong nagulat at ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko. Chase, tatayo ako. Umakmang tatayo na ako pero agad niyang binalot ng dalawa niyang kamay ang maliit na baywang ko. Nakatagilid ang pwesto ko sa kanya. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Yumuko ako. Walang lakas para tingnan siya. Buti na lang nasa garden ng mga maids dito. I can't stand it if they saw us. Kung gusto mong patawarin kita, hayaan mong pag-aari kita. Bawat parte at pulgada ng katawan at kaluluwa mo, Danica. Napalunok ako. He's acting like that again. May parte sa akin na natatakot ako. Sinusubukan kong tumayo, ngunit mas mahigpit ang kapit ni sa akin. Umiling ako. Sa akin ako, Chase. Ako lang ang nagmamay-ari sa katawan ko, kahit pa sabihin natin gusto ko noon at pagmamay-ari ito ni Clark. Why? May nagmamay-ari na ba sa'yo? Sunod-sunod naman akong umiling. Pagkatapos ay, hayaan mo ko. Chase, hihingi lang naman ako ng tawad sa'yo. At pinahaaalala ko na amo mo ko. Ngayon ay nilakasan ko ang loob at sinalubong ko ang mga mata niyang mariing nakatitig din sa akin. Bumaba ang tingin niya sa labi ko. I really want to taste that again. Mapupungay na mata na niyang sabi. Napalunok ako. Chase, stop!
Agad kong sinhal sa kanya pero halatang nanginginig ang boses ko pero sa huli ay nangingisihan niya lang ako. Sinubukan kong umalis sa kandungan niya pero masyadong malakas ang kapit niya sa bewang ko. Let's make a deal. Agad akong napaayos ng upo sa kandungan niya dahil sa narinig. Pero mali ata ang ginawa ko at bigla siyang dumaong. Don't move. Kakajack ko lang. Nagugulahan kong saad dahil hindi ko naiintindihan ang sinabi niya. Pero umiling lang siya. Let's make a deal. Papatawarin kita dahil nasaktan ako sa panliliit mo sa akin bilang driver mo. Kapalit, nang hahayaan mo kong maging master mo. Nanliliit naman ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Cheese can short ako na amo mo. Sumama agad ang tingin ko sa kanya. Mabilisan akong tumayo dahil lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin at maswerte naman akong nakatayo. Hindi! Agaran kong saad nang makatayo na ako sa harapan niya. Umayos din siya ng upo at halatang hindi niya nagustuhan ang ginawa at sinagot ko. Then, let me tell your dad but you just become rude to me. Galit ko siyang tinignan. Kapag sasabihin niya ay magagalit si Papa dahil ayaw nitong nagiging rude ako sa ibang tao, lalo na sa mga nagtatrabaho sa amin, kahit noon Pero ikaw pa. ang hinalikan ako. Pasigaw kong saad sa kanya. Sabihin ko kaya yun kay Papa para matanggal ka at ano maging amo/master kita, aber? Nanggagalayti kong anya sa harap niya. Hindi ko na sila ipagluluto. Master ang what? Ang ua? Tell that to him and I will toot you hard right here right now. Seryosong saad niya at halatang walang halong biro. Hindi ko pinahalatang gulat ko dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Manyakis ka? Sigaw ko sa pagmumukha niya mismo. Sa'yo lang naman ako nilingkis. Totoo ko sa sinasabi ko, ano, deal? Napakuyom ako ng kamao ko. Sa itsura niya, haraang hindi siya nang bibiro mayon. Wala akong choice at hindi ko din naman hahayaang maging amo ko siya. Importante na patawad niya ako dahil ayaw ko mayong sama na loob sa akin ng isang tao. Papayag ako, pero hindi ako utu-utu na susundin ang gusto niya. May utak ako no. Gagamitin ko siya ngayon. Matapang ko siyang tiningnan dahil kampante ako. Deal. Dirensyo kong saad na ikaningiti niya at ikanatayo sa upuan kaya napaatras ako. Pero agad siyang sumunod at lumapit sa taeng ako tsaka bumulong kaya bahagya akong napakisot dahil sa muting pagdampi niya sa akin. Then just wait for my actions. Matagal pa bago ko gagawin ang nais ko. Sa ngayon, stay free, mi amor. Sabay alis niya sa harapan ko. Nakatulala ako. Bakit parang nai-excite ako? Uno, Danica, anong nangyayari sa'yo? Doc Radley POV. Ano ba? Wala ka nang ginawa kundi ang manggulo na manggulo sa akin. Sigaw ko sa damuhong na nasa harapan ko ngayon. What? So what? Sabay irap niya pang saad. Tigiran mo ko at baka maparihab kita. Hindi na ako natutuwa, hindi ako makapagtrabaho na maayos. Singal ko sa kanya pero walang gana niya lang akong tinignan. Find my care, baka nasa puso mo. Agad namang napabagsa ang mukha ko dahil sa kajejehan niya. Pabebe amp. Oo, yung butler ni Danica ay nandito sa bahay ko ilang weeks na ang nakalilipas dahil prinesenta siya ng papa ni Danica na siya munang kasama ko dahil kailangan ko talaga ng assistant dahilan na rin nawala dito ang dating assistant ko. Hindi ko din naman matanggihan dahil masyadang nakakahiya noong nabanggit ko iyon sa kanya. Siya na lang din daw ang bahala kay Danica. At iyang damuhong na yan ay wala namang naitulong kundi ang landiin ng kagwapuhan na ng pagkalalaki ko at maging isang pasaway. Kainis pa dahil minsan bigla na lang umugungol. Nasuntok ko pa nakaraan dahil sa inaaway ang crush ko. Umuwi ka na lang, di kita kailangan dito. Sabay luwag ko sa nakataling apron ko, nasasakalata abs ko. Nasa kusina ako ngayon at magluluto sana dahil hindi din naman marunong magluto yung isa. Wala siyang ginawa kundi ang hiwain din na inihiwa kong sangkap sa lulutuin ko. Tsk! Hindi siya sumagot. Nananatili lang siyang nakatingin sa hinihiwa kong sibuyas. Doon ka na, tatawagin na lang kita kapag tapos na. Pasinhal ko pa ding saad. Naiiyak ako sa bawang. Sumisinghot-singhot niyang sabi. Agad ko naman siyang binatukan na ikinasama ng tingin niya. Jejemon ang loko. Sibuyas yan, ungas. Sabay daddat ko sa pagmumukha niya dahilan para mas maiyak pa siya. Bagay nga sa'yo. Stop. Kusa naman akong napatigil nang ayan na naman siya sa isang side niya, ang Desterioso side.
Walang nagpapaiyak sa akin kung hindi ang bawang na iyon. Seryosong saad niya. Napatampal naman ako sa noo ko. Sibuyas nga sabi. Mahina akong bulong sa sarili dahil naihinis na talaga ako. Guess, sobra pa sa babae to. And you? Napatingin naman agad ako sa kanya. Oh, ba't ako? Tanong ko. Ikaw? Napaka-abnoy. Ibinaba ko ang sibuyas na hawak ko at kinuha ang kutsilyo sa chopping board. Abnoy? Baka gusto mo saksakin kita, Patrick. Matagal na ko nang gagalaiti sa'yo. Madiin kong saad, tsaka'y idinuro sa kanya yung kutsilyo. Kinuha niya naman ng baril sa gilid niya. Hindi na ako natakot at palagi na namang dalayan. Paano ba naman kasi siya napadpad dito sa akin ng ganun-ganun lang? Shoota, para kung nagkaanak ng baliw/manyakis. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumisi. Baka gusto mong putukan kita ng baril ko. Or baka gusto mong ibang baril lang ay putok ko sa'yo. Matagal kong inisip ang ibig niyang sabihin pero agad naman umakyat ang init sa ulo ko dahil sa napagtanturan. Baliw mo, Patrick? Sabay tapon ko ng kutsilyo sa harapan niya. Bastusang loko. I'm innocent! 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 Oo na, manyakis konti. Sigaw ko at agad na nag-workout sa harapan niyang nakangisip ang nakatingin sa akin. Kahit mugputukan pa kaming dalawa, napakaloko ang pak.